Good morning guys. Kasama mo sa listener. Wala na sa ating mga followers, sa ating mga viewers, sa ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman kong konting tips sa inyong mabaguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pagparis-paris sa babae galaki para ang kanilang kinalabasan sa nagiging mga anak sakto sa sukat, sakto sa pangatawan. Ito pala ipapakilala ko muna sa inyo. Ito siya ang resulta sa pinagparis ko, ang linyada nga hats at saka white butcher, kulay puti. Ang ina nito niya kulay pula, hats. Ang ama niya white butcher, kulay puti. Kaya ang paa nito niya ang nagmana white pit, puti pa ito. Yan ang nakukuha sa akin. Ang kulay niya balahibo sa ina, kulay pula. Ito siya 6 months pa lang. Pero maganda na ang hipos pangatawan, dikit ang sipit-sipitan, sakto sa sukat. Yan ang pinaka-importante. Kasi sa totoo lang, para sa mga baguhan pa lang, nakadepende talaga yan sa pagpili. Kaya ang ulit-ulit ito sa inyo ang pag-advise na ang pagpili sa gagamitin ng materialis. Piliin nyo ang babae nga maganda talaga, pangatawan yung hindi talaga manipis ang pitso para ang kalabasan sa magiging anak tulad nito. 6 months pa lang pero punong-puno na ang laman sa pitso niya. Mula ito, pagkasisiw, dati na talaga sila malaman ang pitso hanggang paglaki nila hindi magbabago. Lalo-lalo na ito pagdating ng isang taon, pag naputulan na ng tahi, mas lalo na gumanda ang hito sa pangatawan. Kasi ang pangatawan sa isa kamanok, yan ang pinakamahalaga, pinaka-importante sa ating nagmamanok. Kasi ang namilig manok sa atin, tinawakan ang katawan ang binabayaran. Kung maganda ang hito sa pangatawan, maganda ang presyo. Pero kung hindi maganda ang pangatawan, manipis ang presyo, manipis din ang presyohan yan. Yun ang totoo. Nakadepende kasi yan sa postura sa manok, sa pangatawan, sa performance o sa uri sa pagkakwality. Kasi bawat isa ka manok na ialagaan natin, iba-iba ang bloodline, iba-iba ang linyada, iba-iba din ang presyo niyan. Kasi nagkadepende nga yan sa quality din sa manok ang presyohan. Kung medyo mababa ang pagka-quality niyan, medyo mababa din konti ang presyo. Pag mataas din ang pagka-quality niyan, mas mataas din ang presyo niyan. Yan din ang binabasihan sa pagmamanok. Hindi rin kay porkit quality, mataas din ang presyo yan kaysa mababa na pagka-quality. Mababa naman ang pagka-quality niya, tapos maganda din ang sukat. Sakto sa sukat, maganda ang pangatawan. Ang ikumpara sa manok na quality, manipis naman ang pangatawan, mababa naman ang kanyang sukat sa sukat. Mas mababag presyo din yan kaysa mas mababag sa pagka-quality sa kanya kung sakto sa sukat. Yan ang pinaka-importante. Dapat balansyado tayo. Kailangan quality na maganda ang hipos pangatawan, kailangan magkasama yan, tapos sakto sa sukat. Quality na maganda ang hipos pangatawan, sakto sa sukat, tapos maganda ang performance. Yan ang pinaka-halaga sa pagmamanok. Parang hindi tayo lugi sa ating ginagawa. Kasi para sa inyong mga baguhan pa lang, hindi pwede na ang naranasan ko dati na basta manok, minamanok ko. Doon ako nalulugi sa ating ginagastos. At saka kapag ginagamit ko yun sa personal panglaro, talo din ako. Dahil linyada nga hindi lamang sa panalo kaysa talo. Dito sa pagmamanok kasi, ang pinaka-importante dito, sa kadami ng nag-breed ngayon, kailangan dito pagpili na lang sa mamanukin nating padamihin natin na maayos, mahusay ang linyada na winning line. Ang pinaka-importante ang tinawag winning line mananalo ang linyada sa manok, kasi hindi lahat na manok na quality na nagpanalo yan. May linyada talaga sa isa ka manok
kahit hindi mataas ang oras pagka-quality, mananalo siyang linya na. Yan lang. Sana mayroon kayong konting mapulot na mabaguhan pa lang sa umaga na ito ngayon na kailangan sa pagmanok piliin natin ang dapat natin mamanukin, yung hindi tayo karagabyado pagdating sa laro, sa larangan, sa industriya, sa labanan sa manok, para nga ang ating manok mabili kapag gusto tayong magbenta. Yan lang. Thank you.